Ang nakaraan, bamulong si Ashton na may isang mapait na ngiti. Tanging sa ganoon may iligtas ko ang aking mga kaibigan. Ang kaluluwa ni Julian ay hindi maaaring mailigtas kahit ng banal na kapangyarihan. Ang banal na kapangyarihan ay sumunog maging ang mga kaluluwa na nadungisan ng kadiliman. Ngunit kung mayroong isang mahika na makapagbaluktot sa mga batas ng mundo, na ginagawang posible ang imposible, kung gayon. Sigurado ako na maaari kong palayasin ang kadiliman. Ngayon italaga ni Ashton ang kanyang buhay sa paghahanap ng pamamaraan na iyon. Pagpapatuloy, isang mahika upang sagipin ang kaluluwa ni Julian. Hindi orihinal na naisip ni Ashton ang ganoong mahika. Hindi man lang niya naisip na ang ganoong bagay ay posible sa mahika. Ngunit ang isang kwento na sinabi sa kanya ni Ghislaine ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Talaga, sinasabi mo ba na talagang nilikha ko ang ganoong mahika? Oo, hindi ko alam noon ngunit mukhang ito ay isang mahika na ginawa upang sagipin si Julian. Hindi direktang nakita ni Ghislaine ang mahika na ginamit ni Jerome. Narinig lang niya ito mamaya mula sa iba. Nang tanungin niya si Jerome tungkol dito, sinabi niya na ito ay isang mahika na ipinamana sa loob ng mga henerasyon upang labanan ang mga adversary. Hindi lang ito isang mahika na may makapangyarihan na mapanirang lakas. Mas katulad ito ng isang mahika na nilayon upang purihin ang isang bagay. Iyon ang narinig niya, at si Jerome mismo ang nagsabi ng pareho. Siyempre, ipinalagay lang ni Jerome na ito ay isang mahika na ginawa upang harapin ang kadiliman. Ngunit pagkatapos makita ang nakaraan at marinig ang kwento ni Denog, sa wakas ay naunawaan ni Ghislaine ang tunay na katangian ng mahika. Tiyak na, iyon ang mahika na ginawa mo sa orihinal na kasaysayan upang sagipin ang kaluluwa ni Julian. Naranasan ni Dark ang mahika na iyon ng direkta. Master, tama ka, tinamaan ako nito sa sarili ko. Pumunta si Dark upang ihatid ang balita noon at aksidenteng nasangkot sa mahika na iyon kasama si Gatrose. Sa panahong iyon, ang clone ni Dark ay naglaho sa isang iglap. Gayunpaman, malinaw niyang naalala ang pakiramdam ng direktang tinamaan. Aba, paano iyon? Nag-isip si Dark sandali sa tanong ni Ashton, pagkatapos ay sinabi. Kaya, isang napakalaking liwanag ang bumuhos, at pagkatapos kumapit. Ako ay naging pa. At naglaho, habang ang dalawa ay nanatiling tahimik, sumigaw muli si Dark, na mukhang nabigo. Kaya, pa. At bago ko pa mahawakan ang liwanag, pakiramdam ko ay umakyat ako. Ang aking pag-iral mismo ay naglaho, at sa isang sandali, nawala ko ang lahat ng pagkakapit sa mundo. Hindi ko alam ng tiyak, ngunit sinasabi mo na gumana ito. Ngunit kung naglaho si Dark, hindi ba iyon mapanganib? Sumagot si Ghislaine na may tiwala na tono. Ayos lang, sigurado ako na ito ay mahika. Dapat naganap na binubuo si Dark ng enerhiya. Bukod pa rito, si Dark ay isang nilalang na mas malapit sa dregs, halo sa enerhiya ng Demon God. Natural, siya ay maaapektuhan ng mahika na nagpapawalang bisa sa kadiliman. Siyempre, hindi niya yun sinabi ng malakas sa harap ni Dark. Nakaramdam si Ashton na ang kanyang puso ay bumibilis sa tibok. Kung totoo ang mga salita ni Ghislaine, ang kaluluwa ni Julian ay maaaring mailigtas. Iyon lamang ang nagpabigat na ayalay ang kanyang buhay sa pagbuo ng mahika. Sa pagtatatag ng kaharian at iba pang mga paghahanda na kumpleto, sa wakas ay itinalaga ni Ashton ang kanyang sarili sa paglikha ng ultimate na mahika. Nag-ayos ako sa tabi ng isang tahimik na nayon sa probinsya at nagtayo ng isang magic tower. Ito ay isang maliit na bahay, halos nakakahiya na tawagin itong magic tower, ngunit sapat na ito. Gumawa ako ng isang basement laboratory at agad na nagsimula sa pagsasaliksik ng bagong mahika. Maliban sa pagtuturo kay Lucian, itinutok ko ang sarili ko lamang sa pagsasaliksik sa mahika. Ang maraming aklat ng mahika na nakuha ko habang nangangaso ng mga dragon ay nakatulong din sa akin na makakuha ng bagong kaalaman. Kumonsulta ako kina Ghislaine at Dark paminsan-minsan, sinusubukang unawain ang balangkas ng aking mahika. Tiyak na hindi ito madali ngunit marahil ay salamat sa masigla. Napatuto ni Dark. Nagawa kong unawain ang kakanyahan ng mahika ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko alam kung salamat ito sa aking pagtitiyaga, o kung kapalaran na sa huli ay magtatagumpay ako. Ang malinaw ay ang mahika ay ginawa ng aking mga kamay at sa huli ay ipapasa sa mga susunod na henerasyon.
Pagkatapos ng ilang taon, sa wakas ay ipinagmalaki ko ang mahika sa unang pagkakataon. Ang target ay isa sa mga labi ng Salvation Church. Dahil ang mga pari ng Salvation Church ay hinuhuli pa rin mula sa buong kontinente, ang pagsadjap sa target ay hindi mahirap. Ang mahika ay nagtagumpay. Siyempre, hindi ko masabi na kumpleto ito. Hindi ko pa nakumpirma kung maaari ba nitong hugos linisin ang kadiliman na dumungis sa kaluluwa. Gayunpaman, ang mahalaga ay bahagyang nawala nito ang kadiliman na kumapit sa aking katawan. Lubos akong nasasabik at itinutok ko ang sarili ko ng mas malalim pa sa aking pagsasaliksik upang perpektuhin ang mahika na ito. Ang lihim na plano at ang pag-iingat ni Astrid. Master, maaari ko bang ipagpatuloy ang pagsasaliksik na ito? Isang araw, tinanong ni Lucian si Astrid, hawak ang isang lumang aklat. Kumunat ang noo ni Astrid sa tanawin. Saan mo nakita iyan? Nakahandusay lang sa study. Kinagat ni Astrid ang kanyang dila sa sagot ni Lucian. Ang aklat ng mahika na dala ng kanyang disipulo ay isa na sinulat niya ng mga teorya habang pinag-aaralan ang sumasabog na kapangyarihan ni Ghislaine. Binaliwala niya ito pabor sa pagsasaliksik ng bagong mahika, ngunit mukhang nakita niya ito kung saan. Umiling si Astrid at sinabi, "Iyan ay isang hindi matatapos na teorya. May depekto ito mula sa simula. Huwag mong sayangin ang iyong oras sa mga walang kabuluhan na bagay." Ngunit ang ideya mismo ay kagiliw-giliw, hindi ba? Isang paraan upang sumasabog na palakasin ang mahika. Kagiliw-giliw. Ito ang pamamaraan na ginamit ng isang tao na nabighani sa labanan. Sa anumang kaso, hindi ito isang bagay na maaari nating gamitin, kaya sumuko ka na lang. Susunugan ko na lang. Hindi na ako magkakaroon ng anumang pagsisisi. Binaliwala ni Astrid ang pamamaraan ng pagpapalakas ng mahika ni Ghislaine. Hindi ito isang bagay na maaaring ligtas na mapabuti sa unang lugar. Maging si Ghislaine ay kailangang kumuha ng mga panganib at manipulahin ito ng intuitively. Halos imposible na mapabuti ito ng sapat na ligtas para gamitin ng mga mage. Siyempre, kung patuloy siyang magsasaliksik, maaari siyang makamit ng ilang resulta. Ngunit marami siyang ibang dapat gawin. Wala siyang intensyon na ipagkatiwala kay Lucian ang pagsasaliksik. Dapat mong ligtas na ipasa ang mahika na ginawa ko sa mga susunod na henerasyon. Tanging sa ganoon mapipigilan natin ang isa na balang araw ay babangon muli ang adversary. Ang Tower of Radiance ay dapat ngayong gampanan ang misyon nito para sa mga darating na henerasyon. Sa makatuwid, hindi niya maaaring hayaan na mawala ng isang disipulo sa mapanganib na pagsasaliksik. Sa makatuwid, nagplano si Astrid na itapon ang spellbook. Si Lucian, na may madaling pakisamahan na personalidad, ay madaling sumuko sa mga salita ni Astrid. Dahil alam niya ng lubos ang mga intensyon ng Master para sa pagperpekto ng kanyang kasalukuyang mahika at pagpasa nito sa kanya. Pinapanood ang kanilang usapan, nagtatanong si Ghislaine. "Ganap mo na bang sinuko ang teorya na?" "Iyon." "Oo, kung mauuwi ka sa isang sira mula sa walang kabuluhan na pagsasaliksik nito, ang Magic Tower ay matatapos sa isang iglap." Napakasama naman. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari sunod. Ano ang dapat pagtaka? Sinabi mo na nilikha mo ito batay sa pamamaraan ng paglilinang ng mana pa rin. Sinubukan ko lang na i-adapt ito sa pamamahala ng mahika ng wizard. Sa totoo lang, ang aklat ng mahika na iyon ay nagbigay inspirasyon sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Tumawa si Ghislaine nang hindi sinasadya. Isang aklat ng mahika na kalahating haligi na natuklasan sa isang sinaunang guho. Kumukuha ng inspirasyon mula dito, ni-rework niya ang kanyang pamamaraan ng paglilinang ng mana. At pagkatapos ay gumawa siya ng isang mapanganib, ngunit makapangyarihan, na tibak na 2 talam. At isipin na ito ay ang gawa ni Astrid, na pinag-aaralan ng kanyang sariling mga kapangyarihan. Kahit papaano, ang realisasyon ay nakaramdam ng medyo madali. Ito ay tunay na kakaiba at kahanga-hanga. Ang hinaharap at ang nakaraan ay maaaring impluwensyahan ang isa't isa ng ganito. Kaya, kung sakali, tahimik akong nanood. Ngunit sa huli, ang spellbook ay hindi kailanman na kompleto. Naunawaan ko, maging si Ghislaine ay alam kung gaano mapanganib ang pamamaraan ng paglilinang ng mana na ginamit niya. Dahil kailangan itong gamitin ng intuitively, hindi niya ito maaaring maipasa ng maayos sa sinumang iba. Hindi ito isang wastong teorya sa unang lugar, kundi isang lumilipas na pananaw.
Ngunit hindi ko lang ito maaaring itapon. Ayaw kong gumawa ng mga walang kabuluhan na variable. At ito ang pamana ng pinakadakila na magician sa kontinente. Ang mga sinulat na teorya ni Ashton ay, sa kanilang sarili, hindi ka panipaniwala na mataas ang kalidad. Kung itatapon mo rin ito, ilibing mo ito kung saan ko gusto. Natuklasan ko ito sa hinaharap. Ganyan ko nakita ang inspirasyon. At kung ipapasa ito, walang duda na magiging gamit ito sa iyong mga inapo. Kagiliw-giliw iyan. Saan mo nakita iyan? Dalhin mo ako ng isang map. Ipapakita ko sa iyo ang mga detalye. Sinabi ni Ghislaine kay Ashton kung saan orihinal na nakalibing ang spellbook. Si Ashton, pagkatapos makita ang lokasyon, ay nabigla at sinabi, "Ito ang aking bayan." Ano, talaga, sa tingin ko inilibing ko ito doon sa iyong hinaharap. Hindi niya alam kung bakit niya ito inilibing sa kanyang bayan. Marahil naramdaman niya na sayang lang na itapon ito. Maaaring gusto niyang pag-aralan ito muli pagkatapos-tapos ang kanyang trabaho. Malamang na iyon ang kaso. Kung itago niya ito sa Magic Tower, ang kanyang disipulo ay maaaring maging interesado. Ito ay kagiliw-giliw, at gusto niyang pag-aralan ito ng kaunti pa, ngunit nagpigil si Ashton. Nagplano siyang ilibing ang aklat ng mahika sa lugar na itinakda ni Ghislaine para sa hinaharap. Pagkatapos, gumawa ng isa pang kahilingan si Ghislaine. Gumawa lang ng isa sa mga spell na nabanggit ko at ilagay ito doon. Ano iyon? Alam mo ang eruption spell na ginawa ko. Alam ko iyon ng lubos. Salamat sa iyo, ginagamit ko ito ng maayos. Gumawa ng aklat ng spell na iyon. Mayroon akong ibibigay nito. Oo, hindi yun dapat masyadong mahirap. Ang titulo ay dapat, 9th Circle Magic Only a 5th Circle Slave Male Wizard who defeated a God and a Dragon can learn. Ika-9 na bilog na mahika na tanging isang ika-5 na bilog na alipin na lalaki na wizard na tinalo ang isang Diyos at isang dragon ang makakapag-aral. Ano ang bangkas na titulo na iyan? Sinusubukan kong ipaabot ito sa isang tao na hindi man lang titingnan ito kung hindi dahil sa titulo na iyon. Dapat siyang hindi ka panipaniwala na mayabang. Mayroon bang ganyan sa hinaharap? Pambihira ba siyang may kasanayan? Nag-isip si Ghislaine sandali. Si Alfoy ay hindi isang tao, na maaaring ibuod sa ilang salita. Tiniis niya ang mga himala ng Diyosa na maging ang mga apostle ay hindi maaaring makayanan ng maayos, at ginagalaw niya ang napakalaking mahika na kailangang magtulungan nina Jerome at Vanessa upang mahuli ang dragon. Sa kabila nito, hindi niya man lang lubos na makabisado ang ika-5 bilog ng mahika, at hindi man lang makapagtaas ng kanyang bilog ng mag-isa. Isang lalaki na may gambling addiction, labis na paggastos, labis na kasamaan, labis na pagbabago ng mood, moral na pagkakamali, catamaran, pagpapabe, kayabangan, vanity, pretense, kawalang tiyaga, kapabayaan, katusuhan, at panlilinlang, gaano man karaming masamang salita ang gamitin mo, hindi ito sapat. Iyon si Alfoy. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahaba na sandali ng pag-iisip, nabanggit ni Ghislaine. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano siya ilarawan. Dapat may isang mahusay na tao sa hinaharap. Kaya na hindi mo man lang siya may larawan. Oo, sa isang paraan, siya ay isang mahusay na tao. Gumampan siya ng isang mahalagang papel sa pagkuha kay Art Arian. Ano, talaga, hindi maisara ni Ashton ang kanyang bibig. Iniwan niya si Ghislaine nang nag-iisa nang sinabi niya na kukunan niya si Art Arian kasama si Julian sa hinaharap. Ngunit sino ang mag-aakala na ang isang wizard ay gaganap ng isang mapagpasyang papel sa labanan na iyon? Hindi niya maiwasang mapabulalas ng loob, si Art Tyrion sa kanyang kaitaasan ay isang halimaw na maging ang mga warrior ay hindi makakapaggarantiya ng isang tagumpay laban. Dapat siyang isang wizard na may hindi kapanipaniwala na talento, tama. Oo, sige sa isang paraan. Sa anumang kaso, nakamit niya ang marami sa kanyang sariling paraan, kaya ibibigay ko sa kanya ang isa bilang isang regalo. Sina Jerome at Vanessa ay higit pa sa sapat sa pamana ng nakaraan. Sila ang uri na mag-e-explore at magiging mas malakas ng mag-isa. Ngunit si Alfoy ay tiyak na hindi ang uri na mag-aaral at magtatrabaho ng mag-isa. Gayunpaman, sayang na iwanan lang siya. Si Ghislaine, na nakaramdam ng kakaiba, na potensyal ni Alfoy, nagplano na lumikha ng hindi bababa sa ilang cane, at ibigay ito sa kanya. Bago bumalik sa nakaraan, sinabi na niya kay Jerome kung saan ang aklat ng mahika.
Kung makita ni Jerome ang titulo ng bagong aklat ng mahika na ito, malalaman niya kung sino ang nilayon nito at ibibigay ito kay Alfoy. Pagkatapos gawin ang aklat ng mahika upang ibigay kay Alfoy, huminto ako sa aking bayan sandali. Ang dating tahimik na nayon sa probinsya ay umuunlad na higit pa sa pagkakakilanlan. Ito ay dahil sa chismis na ito ang lugar ng kapanganakan ng warrior at ng saint, ang Ninth Circle Wizard, at ang continent's greatest sword. Nang walang kabuluhan, ang nayon ay naging banal na lugar kung saan ipinanganak ang warrior at ang saint. Hindi mabilang na mga pilgrim at turista ang dumagsa sa nayon, at ang nayon ay nagbebenta ng iba't ibang bagay sa mga turista. Ang maanghang na stew na kinain ng warrior upang buuin ang kanyang espiritu, ang banal na tubig mula sa bukal sa bundok sa likod kung saan nagdasal ang saint tuwing umaga, ang panulat na ginamit ko nang nag-aral ako, at ito ay isang magaspang na ginawa sa pamamagitan ng pagbunot at pagkulay ng mga balahibo ng manok, ang parehong uri ng whetstone na hinasa ng continent's greatest sword ang kanyang maalamat na tibak, at iba pa. Kawalang katotohanan na walang kinalaman sa amin at na hindi man namin alam ay nagbebenta na parang hotcakes. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay ibinebenta ng mga merchant na dumagsa mula sa buong kontinente. Ang mga taga-nayon na nanirahan doon dati ay wala na makita. Mukhang ibinenta na nilang lahat ang kanilang mga bahay at lupa at umalis. Hindi ko maiwasang mamangha sa pangit ngunit kahanga-hanga na mga panlilin lang ng mga tao ng paulit-ulit. Sa lugar na natagpuan ko, sumusunod sa mga alaala ni Ghislaine, isang kahanga-hangang templo ang itinayo. Tinitigan ko ito ng matagal. Ang templo na iyon ay kung saan dati ang bahay ni Deneb. Ang simpleng log cabin kung saan nanirahan si Deneb ay ngayon ay isang kahanga-hangang templo na pinalamutian ng mga masalimuot na ukit. Tinitigan ito ni Astian ng tahimik sandali. Ang mga lumang alaala ay dahan daw ang tumaas sa pamamagitan ng mga anino ng templo. Si Julian, na walang mapuntahan, ay nagtiis ng ilang taon sa maliit na silid ng imbakan ng bahay na ito. Kung hindi dahil kay Deneb, hindi sana nakayanan ni Julian ang mahirap na pagkabata na iyon. Kina Kyle at ako ay dumagsa rin sa bahay na ito kailanman kami nagkaroon ng pagkakataon. Mga araw ng pang-aasar sa isa't isa, pagbabahagi ng gutom, at pagtawa sa mga walang kabuluhan na mga kwento. Kaming apat na nagsama-sama ng ganoon ay sa huli ay naging mga bayani na nagligtas sa kontinente. Bagamat ang katapusan ay hindi ang inaasahan ng sinuman. Ang kawalan nina Julian at Deneb ay bumibigat sa kanyang puso, mas kahanga-hanga kaysa sa templo mismo. Tinitigan ni Astian ang templo sa loob ng isang sandali pa, pagkatapos ay tahimik na huminga palabas. Ang mga alaala ay mainit, ngunit ang pakiramdam ng pagkawala na nanatili pagkatapos ay palaging nananatili sa kanyang puso. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Huli na upang ganap na ibabad ang sarili sa mga alaala mayroon pa ring trabaho na dapat gawin para sa dalawa. Nagsimulang maghukay si Astian ng malalim sa ilalim ng templo, palihim, at maingat na inilagay ang kahon na naglalaman ng mga aklat ng mahika sa isang lugar na hindi nagalaw, isang lugar na aabutin ng 1,000 taon upang makita. Pagbalik sa Magic Tower, ipinaalala ko ang aking pagsasaliksik. Nakahanap na ako ng isang palatandaan at nakumpirma ang pagiging epektibo nito. Tiwala ako na sa kaunti na lang na mga pagpipino, makukumpleto ko ito. Sa kasamaang palad, ang aking pangako kay Marikawa ay hindi natupad. Napakaabala ako sa pagsasaliksik sa mahika kaya't bahagya lang akong nagpakita minsan sa ilang buwan. Medyo galit siya, ngunit alam niya kung ano ang ginagawa ko, kaya't hindi niya ako pinunan ng masyadong malaki. Sa kabutihang palad, si Kyle ay gumugol pa rin ng kanyang mga araw sa pag-inom at pangangaso. Sinabi niya na aktibo siyang nakikilahok sa mga proyekto ng pagpapalawak ng kaharian, na nagpapakita ng interes. Iyan ay marahil dahil marami siyang mahahanap doon. Ang demonic realm ay nakasil, at ang mga monster na nakapalibot dito ay patuloy na dumarami. Si Lucian ay umakyat sa 8th Circle. Hindi ko sinasabi ito dahil siya ang aking disipulo, ngunit si Lucian ay isang tunay na may talento na wizard. Umakyat siya sa 8th Circle nang walang anumang espesyal na swerte tulad ng akin. Siyempre, salamat din ito sa aking mahusay na pagtuturo. Salamat sa aktibong tulong ni Lucian, ang pagsasaliksik ay bumilis pa. Ngayon, ilang eksperimento na lang ang natitira. At kapag ang mga eksperimento na ito ay tapos na,
Si Ghislaine ay talagang babalik sa hinaharap, upang sagipin sina Julian at Denham. Isang gininto ang esfera na kasing laki ng katawan ng tao ang bumutis sa himpapawid at nahulog. Mayroon itong hindi kapanipaniwala na misteryoso na aura. Naglabas ito ng isang mahestiko ngunit walang awa na kadalisayan, na parabang hindi nito kailanman titiisin ang anumang marumi sa mundong ito. Ang esfera ay nagliyab na parang isang kondensadong kristal ng orihinal na liwanag, at ang liwanag nito ay mukhang hindi lamang isang ningning, kundi isang buhay na kagustuhan na maglinis. Dahan-dahan itong bumaba patungo sa isang lalaki na nakulong sa isang higanteng magic circle. Ang lalaki, na nakatingin sa ginintoang esfera na may mga matang namumula sa dugo, ay isang pari ng Church of Salvation. Bagamat hindi isang mataas na antas na pari, taglay din niya ang enerhiya ng isang demonyo. Wala nang mas angkop pa upang patunayan ang pagiging epektibo ng mahika. Habang papalapit ang esfera, lalo namang nanginig ang pari. Ang itim na enerhiya na umusbong mula sa kanyang katawan ay umalo na parang isang sigaw at sinipsip sa gininto ang esfera. Ang walang katapusang nasusunog na kadiliman ay walang inialay na pagtutol. Ang pari ay namamatay ng ganoon. Pinanood siya ni Astrid ng maigi. Ang kadiliman ay tunay na nawawala. Na para bang tinamaan ng isang makapangyarihang banal na puwersa, ang kadiliman ay nagliyab ng marahas at naglaho. Ngunit hindi pa sapat iyon. Kahit na pinatay ang enerhiya at katawan, walang kabuluhan kung ang kaluluwa ay nanatiling kinain ng mga kaisipan ng demonyo. Ang pari, naganap na kinain ng gininto ang liwanag, ay sumigaw at namilipit. Ang kanyang katawan ay nagkawatak-watek sa gitna ng liwanag at apoy. Sa sandaling iyon, iniabot ni Astrid ang kanyang kamay. Ang kanyang panga, hinawakan niya ang mukha ng pari na parabang sinasadyep ito mula sa mga apoy. Isang lilang liwanag ang sumikat sa mga mata ni Astrid. Hindi makita ng mahika lamang ang estado ng isang kaluluwa. Gayunpaman, siya ay isang warlock na napilitang matuto ng black magic dahil kay Ghislaine. Habang hindi siya makakagamit ng black magic sa panahon ng Great War dahil sa banal na kapangyarihan ni Denham, maaari siyang gumamit ng mataas na antas na black magic kailanman niya pinili. Ang kanyang boses ay damaloy ng masama, na parabang gumagapang mula sa pinakamalalim na kalaliman ng impyerno. Gusto mo bang makipagkontrata sa akin? Ibibigay ko sa iyo ang bagong buhay. Ang mga nadumisan ng mga kaisipan ng demonyo ay natural na hindi sumusunod sa sinuman. Ito ay dahil ang matinding kagustuhan ng demonyo, na nakaimbed sa kanilang mga kaluluwa, ay ganap na tumangging-tumanggap ng anumang ibang pagpipilian. Habang ang katawan ay maaaring gamitin bilang undead material, ang pagpapailalim sa kaluluwa ay imposible. Gayunpaman, kung ang mga kaisipan na nakaimbed sa kaluluwa ay ganap na nahugas linas. Tumanggi ako, nagprotesta ang pari, nangungulag. Ngunit hindi nabigo si Astrid. Ang kadiliman sa kanyang kaluluwa ay hindi pa ganap na nahugas linas. Maaari lang siyang makatiyak sa sandaling ang enerhiya at katawan ng lalaking ito ay ganap na napawi. Ang pari ay nagbigay ng huling, masakit na sigaw. Ang kanyang katawan, na kinain ng liwanag, ay ngayon ay nasusunog at nagkakawatak-watek sa isang dakot ng alikabok. Maging ang paghahanap sa kanyang katawan ay mahirap, ngunit wala itong problema. Ang black magic ay maaaring pilit na mahuli ang mga kaluluwa ng mga patay. Ito ay lalo na totoo para sa mga kaluluwa ng mas mababa na ranggo. Ang lilang mahika ni Astrid ay pumuno sa buong espasyo. Kung ang kaluluwa ng pari na namatay ay may mataas na ranggo, ang mahika ni Astrid ay hindi makakahanap nito, o kahit na makita man, hindi siya maglalakas loob na hawakan ito. Gayunpaman, ang pari na namatay ay hindi isang mataas na ranggo na pari. Siya ay lamang isang mababang ranggo na pari na makakapagmanipula ng bahagya sa enerhiya ng demonyo. Ang ranggo ng kaluluwa ay hindi mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay kung ang kadiliman na dumungi sa kaluluwa ay nahugas linas. Kaya't sinadya niyang pumili ng isang pari na may mababang ranggo. Nakita ko, iniunat ni Astrid ang kanyang kamay sa himpapawid. Ang mahika na pinakawalan niya ay bumutis at sinagip ang kaluluwa na gumagala sa paligid ng tulala. Bumulong muli si Astrid, ang kanyang boses ay parang hininga ng impyerno. Gusto mo bang makipagkontrata sa akin? Kung tatanggapin mo, ibibigay ko sa iyo ang bagong katawan at bagong buhay. Hindi tumugon ang kaluluwa. Na para bang hindi nito naunawaan ang sitwasyon,
Inuulit nito ang parehong salita. Bakit sa isang lugar na ganito? Bakit? Sabihin mo sa akin, gusto mo bang makipagkontrata sa akin? Isang kontrata. Kung makikipagkontrata ako, maaari mo bang ibigay sa akin ang aking ninanais? Ngumiti si Ashton sa tanong ng kaluluwa. Wala siyang intensyon na tunay na makipagkontrata sa espiritu na iyon. Ang dark magic ay hindi naaayon sa kanyang mga panlasa. Kailangan lang niyang tiyakin na ang kadiliman na nadungisan ng espiritu ay naayos na nahugas-linas. Ha. Tumawa ng malakas si Ashton. Ang dark magic na pinakawalan niya ay naglaho kasama ang boses ng espiritu. Tagumpay. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa paglilinis ng mga kaisipan ng demonyo na nadungisan ng espiritu. Tumawa si Ashton ng baliw. Umalis ang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Ang mahika na ito ay hindi sapat na makapangyarihan upang gumana kay Julian, na ngayon ay ang kanyang adversary. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay maaaring paunlarin pa sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay ang mahika ay gumana ng maayos. Sa wakas ay nagawa mo. Ang boses ni Ghislaine ay puno ng tunay na kagalakan. Ang mahika na ito ang dahilan kung bakit hindi siya makakabalik sa hinaharap kaagad. Kahit nakasama si Jerome, nakaramdam siya ng hindi mapakali tungkol sa pag-iwan nito sa kanya ng mag-isa. Kaya't nagplano siyang master ang mahika na ito at bumalik. Ngayon na gumana ang mahika ni Ashton, at natutunan niya kung paano ito gumana, wala nang dapat matutunan pa mula sa nakaraan. Pagkatapos, nagtatanong si Dark, medyo hindi mapakali. Master, ayos ka ba talaga? Ito ay mas mahina kaysa sa nakita ko. Ginamit ni Jerome ang isang bagay na parang pa, ngunit ang isang ito ay nakakaramdam na parang pa, mas maliit din. Hanggat naalala ni Dark, ang mahika ni Jerome ay nakaramdam na parang ang araw ay nahuhulog. Maging si Gat Rose, na nabago sa isang demonyo, ay walang magawa. Sa kaibahan, ang mahika na ginagamit ni Ashton ngayon ay mukhang hindi ka panipaniwala na mahina. Kung ihambing sa ginamit ni Jerome, ito ay wala nang higit pa sa isang firefly. Sumagot si Ghislaine nang walang pakialam. Ayos lang. Alam ko ang structure, kaya maaari kong taasan ang kapangyarihan nito o ilapat ito sa ibang paraan. Mayroon akong ilang pamamaraan sa isip. Ngunit nag-aalala pa rin ako. Si Julian ay sobrang lakas. Hindi ko iniisip na gagana ito laban sa kanya. Ang hinaharap na si Julian ay sapat na malakas upang itinuturing na pinakamalakas sa kontinente. Maging si Ghislaine noon ay hindi makapaggarantiya ng tagumpay. Habang si Ghislaine ay bumalik sa nakaraan at naging mas malakas, walang nagsasabi kung gaano si Julian magiging malakas kung mabawi niya ang kanyang dating porma at gisingin ang kapangyarihan ng isang demonyo. Gayunpaman, sinabi ito ni Ghislaine nang walang pakialam. Mayroon tayong Jerome, tama. Magiging mas malakas din siya, kaya walang problema. Kung dumating sa iyon, maaari nating talunin siyang lahat ng magkasama. Kaya iyon ang isang pamamaraan. Ang hinaharap ay sagana sa mga makapangyarihang nilalang. Bagamat mas mahina kaysa sa mga bayani ng panahong ito, inihanda ni Ghislaine ang bawat paraan upang palakasin sila. Gaano man kalakas si Julian, naramdaman niya na maaari pa rin siyang manalo kung lalaban silang lahat ng magkasama. Siyempre, retorika lang iyon, ngunit nilayo ni Ghislaine na harapan si Julian ng mag-isa kailanman posible. Maging siya ay hindi makakapaghula kung gaano siya magiging makapangyarihan kung bumalik siya sa kanyang orihinal na katawan. Si Ashton, halos makontrol ang kanyang kagalakan. Pinunasan ang mga luha at nagtatanong, "Aalis ka na ba ngayon?" "Oo, master na ako sa mahika, kaya oras na para bumalik." "Napakalaking tagal ko na rito." Alam niya na ang oras ay dumadaan ng napakabagal sa orihinal na panahon. Ngunit hindi siya makakapagtagal dito nang walang katiyakan. Dahil maaari niyang tansyahin ng magaspang ang daloy ng oras, nanatili siya hanggat kaya niya. Ngunit ang pagpapaliban ay mukhang imposible. Walang nagsasabi kung kailan babalik ang mga alaala ni Julian. Ang panganib ay nagsimula na sa sandaling si Julian ay naging ang kanyang adversary. Ang lahat ng kinakailangan ng mga paghahanda ay kumpleto, kaya kailangan siyang bumalik. Maraming tao ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Tumango si Ashton at nagtatanong, "Makikipagkita ka ba sa iyong ibang kaibigan?" "Hindi ko iniisip na kinakailangan iyon. Sinabi ko na sa kanila na aalis ako anumang oras."
Kailanman mabawi ni Ghislaine ang kamalayan, sandali kaming nakikipag-chat ng masaya sa kanyang mga kaibigan. Bawat beses, paulit-ulit na sinabi sa kanila ni Ghislaine na aalis siya sa sandaling handa na siya. Ay sinabi na namin ang column ng malakas minsan noon, hindi ba? Medyo mapapahiya ako na gawin itong muli. Tumawa si Ashton sa iyon. Noon, ang lahat ay hindi kapanipaniwala na malungkot. At nang makita nila muli si Ghislaine, ang lahat ay masaya. Ngunit ang mga bagay ay medyo naiiba ngayon. Hindi ako malungkot tungkol sa pamamaalam kay Ghislaine. Lumaki lang ako sa punto na maaari ko itong tanggapin. Makakaramdam pa rin ako ng isang malalim na pakiramdam ng kawalan kung umalis si Ghislaine, ngunit alam ko na kailangan ko siyang pabayaan. Sa ganoong paraan, may iligtas ko sina Julian at Denham. Kung gayon, hindi ka ba biglang magpapakita muli? Kahit gustuhin ko, hindi ko iniisip na posible iyon. Dahil kung aalis ako ngayon, hindi na ako makakabalik dito. Oo, ito ang pangalawang pamamaalam ko, ngunit malungkot pa rin. Sumasang-ayon ako. Sinabi ng dalawa ang kanilang pamamaalam ng plane. Ngayon hindi na sila kailanman magkikita muli, ngunit alam nila na ang pagkakaibigan na ibinahagi nila sa kabila ng oras at espasyo ay hindi kailanman kukumupas. At na balang araw, kapag ang mahaba, mahirap na paglalakbay na ito ay magtatapos marahil, magkikita sila muli sa ibang lugar. Para sa araw na iyon, nagpasya silang tahimik na ilibing ang kalungkutan ng pamamaalam ng malalim sa kanilang mga puso. Dahil ang daan na nasa harap nila ay nananatili pa rin, para sa isa't isa at para sa hinaharap. Mag-ingat ka, ibigay mo ang aking pagbati sa iyong mga kaibigan. At tungkol sa hinaharap, iwan muna sa akin ngayon. Column, iyakin, masaya na kasama ka. Sabihin mo sa ibang bata na huwag mag-alala. Aayusin namin ang hinaharap. Ngumiti si Ashton ng mahina. Si Ghislaine ay mas maaasahan kaysa sa sinumang iba sa mundo. Sigurado siyang malulutas niya ang lahat. Palagi siyang may plano. Ngumiti rin si Ghislaine. Nagkaroon siya ng isang kahanga-hanga na pakikipagsapalaran sa mga dakilang kaibigan. Ang paglalakbay na iyon ay mas maganda kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. At bawat sandali na naglakad kami ng magkasama ay parang isang himala na hindi ko kailanman malilimutan. Salamat. Umiiral ako dahil sa iyo. Oras na para tapusin ang pakikipagsapalaran na ito. Tanging sa ganoon makakagawa tayo ng isang hakbang patungo sa isang bagong hinaharap. Itinuon ni Ghislaine ang lahat ng kanyang kagustuhan sa isang nag-iisang punto. Pagkatapos ang isang nakasisilaw na liwanag, na parabang naglalaman ng isang walang hanggan, ay bumalot sa kanyang kamalayan. Sa pamamagitan ng kanyang kumukupas na kamalayan, bigla niyang naalala kung ano ang sinabi ni Denham. Nagtataka siya kung gumala siya sa hindi mabilang na mga timeline. Ngunit, ang kanyang destinasyon ay itinakda na mula sa simula. Ang purong puti na liwanag ang mismong daanan na nag-uugnay sa nakaraan at sa hinaharap. Tulad ng orihinal na enerhiya na pumutok, bumubutas sa belo ng space-time, ang kanyang kamalayan ay marahas na sinipsip sa agos ng liwanag. Hindi mabilang na mga fragment ng oras ang nagkalat sa loob ng kamalayan ni Ghislaine na parang isang bagyo. Ang lahat ng mga alaala ng nakaraan at masigasig na pananabik para sa hinaharap ay naghalo sa liwanag. Habang ang mga fragment ng oras ay kumonekta sa isang nag-iisang linya, sa wakas ay dumating si Ghislaine sa lugar kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang kapalaran. Ito ay, ang espasyo ay puno ng kadiliman sa lahat ng panig. Ngunit hindi siya natakot o nag-alala. Nandito na siya dati, ang sentro ng Forest of Beasts, ang sinaunang lungsod ng demonic realm. Ito ang mismong lugar kung saan nasil si Denham. Tulad ng dati, isang mahina na liwanag ang nag-iwan ng bakas sa lupa. Dahan-daang sinundan ni Ghislaine ang marka. Di nagtagal, may pumasok sa kanyang paningin, isang napakaliit na liwanag na lumulutang sa himpapawid. Mula sa liwanag na iyon, isang pamilyar ngunit nostalgic na boses ang tumunog. Nandito ka, naniniwala ako na tutuparin mo ang iyong pangako. Ganyan ka klaseng tao. Tinitigan ni Ghislaine ng tahimik ang liwanag. Hindi niya tinanong ang boses kung sino ito, tulad ng ginawa niya sa unang pagkakataon. Alam niya ngayon, kung sino ang nandito, kung ano ang napagdaanan namin. Kaya ngumiti siya at binuksan ang kanyang bibig. Denham, bumalik na ako. Upang sagipin ka at si Julian. Kumislap ang liwanag, at tumunog ang boses ni Denham.
Ghislaine, nakikilala mo na ba kami ngayon? Oo, alam ko ang inyong mga mukha. Alam ko ang inyong mga pangalan. Naaalala ko kayong lahat. Ang liwanag ay lumaki ng kaunti ang ningning. Ang ngiti ng isang matandang kaibigan ay mukhang namumukadkad sa loob nito. Umugang muli ang boses ni Denham. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, ngunit kung dumating ka dapat ay 1,000 taon na, tulad ng ipinangako, tama. Dahan-daang inilapit ni Ghislaine ang kanyang kamay patungo sa liwanag. Ang liwanag ay mukhang malamig at mainit. Ito ay mukhang naglalaman ng init ng isang puso na nagtiis ng napakaraming taon ng mag-isa. Nag-antay ba kami ng masyadong matagal? Nayanig ang liwanag. Mahirap malaman kung ang panginginig ay kagalakan, kalungkutan, o sakit. Naglalaman ito ng mga iyak ng isang kaluluwa na nabasag at muling binuo ng daan-daang beses. Maaari na ngayong tansyahin ni Ghislaine ang estado ni Denham. Ibinuhos ni Denham ang kanyang huling lakas sa hinaharap na ito. Kahit papaano, malamang na nakialam siya sa hinaharap ng maraming beses, nilikha ang timeline na ito. Ang plano na inihanda niya ay sa huli ay gumabay kay Ghislaine sa tamang landas. Sa halip, ang kanyang kaluluwa, sa tahimik na kadiliman, ay unti-unting nadorog sa loob ng mahaba na mga taon. Sa huli, ang kanyang kaluluwa ay maaari lamang magbago sa isang estado na malapit sa isang ghost. Denham, tumama ito sa akin ng ganoong sakit. Ang kanyang puso, na nag-antay ng masakit sa kadiliman na ito sa loob ng 1,000 taon. Gaano siya katikot, gaano siya kalungkot, at gaano niya kinamis ang kanyang mga kaibigan. Napilitan ng karahasan sa ilalim ng pagkukunwari ng pagliligtas sa mundo, iniwan niya ang lahat upang sagipin ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi ko man lang maisip kung gaano siya nagdusa. Tahimik, ngunit may isang matatag na puso, niyakap ni Ghislaine ang liwanag. Huwag kang mag-alala, hindi ko nakalimutan ang pangako ko sa iyo. Nayanig ng marahas ang liwanag. Para bang ang kaluluwa ni Denham ay sumasabog sa mga luha. Nagtatanong ang kumikislap na liwanag. Ghislaine Julian Art Arian. Para kay Denham, si Art Arian ay higit pa sa isang kaaway. Siya ang mastermind sa likod ng lahat, ang embodiment ng takot, ang anino ng walang katapusang pag-uulit. Walang tigil na hahabulin ni Art Arian si Julian. Ang kanilang mga kapalaran ay patuloy na nag-uudyok sa kanila na magpatayan. Sumagot si Ghislaine na may isang banayad ng ngiti. Patay na si Art Arian, hindi na niya maaaring hawakan si Julian. Sa timeline na ito, si Art Arian ay walang alinlangan na pinugutan ng ulo. Naghahanda si Ghislaine para sa pangangaso ng dragon, matagumpay na tinalo ito, at si Julian ang huling pumugot sa kanya. Naunawaan na niya ngayon kung ano ang kadiliman na umagos mula sa katawan ni Art Arian. Ito ay isang kadiliman na iniwan ni Julian para sa hinaharap, isang mapagpasyang galaw na nagpahina kay Art Arian. Ngunit si Julian, na ngayon ay bawi ang kanyang kadiliman, ay maaaring gumising bilang isang adversary anumang sandali. Upang sagipin siya, kailangan ni Ghislaine na lumaban muli. Alam din ito ni Denham. Kung hindi niya pinili ang landas na iyon, walang paraan upang sagipin si Julian. Ngunit hindi siya makakatiyak kung ang lahat ng ito ay ang tamang bagay na dapat gawin pa. Pagkatapos magtiis sa loob ng 1,000 taon, ang kanyang puso ay nadorog muli at muli sa paglipas ng panahon. Ghislaine, ang ating paglalakbay, tunay ba itong makabuluhan? Ipinikit ni Ghislaine ang kanyang mga mata sandali. Sa totoo lang, tinanong din niya ang kanyang sarili ng mga katulad na tanong ng hindi mabilang na beses, naghahanap ng kahulugan ng kanyang paglalakbay pabalik sa oras. Sa kabila ng paglutas ng maraming problema at pagbabago sa nakaraan, hindi niya mapigilan ang pinakamahalaga na mga sakripisyo, ang kina Julian at Denham. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ibinuhos niya sa pag-aalaga, paghahanda, at paghahanda sa kanyang mga kaibigan. Sa pagbabalik tanaw, kahit ano pa ang ginawa ni Ghislaine noon, hindi niya mapipigilan ang kanilang mga sakripisyo. Ang puwersa ng kapalaran na humawak sa kanila ay napakamalupit at makapangyarihan. Ngunit pagkatapos lamang niyang mawala sila, naunawaan ni Ghislaine ang isang bagay. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang mga mata at sumagot. Mayroon, mas mahalaga kaysa sa anumang bagay, isang kahulugan. Si Ghislaine Ferdium ay bumalik at nagbago sa hinaharap. Kung hindi siya bumalik, ang Salvation Church ay matagal nang umagaw sa kontinente, at si Julian ay naging hari nila, sinira ang mundo.
Pagkatapos ay naglakbay siya sa nakaraan, nakilala ang kanyang mga kaibigan, at natutunan ang katotohanan. Sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa nakaraan, muli niyang binuksan ang landas upang baguhin ang hinaharap. Ito ay salamat din sa kanya, na nagbago sa nakaraan at sa hinaharap, at sa sakripisyo ni Deneb. Kaya, ang lahat ng mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan. Hindi ang sakripisyo ni Deneb ni ang mga luha na inalisan ng kanyang mga kaibigan. Wala sa mga ito ang maaaring ituring na walang kabuluhan. Upang ayusin ang lahat muli, na kayon sa hinaharap na binago ng regression. Kaya, ililigtas ko sina Julian at Deneb, at sa wakas ay tatapusin ang lahat ng kadiliman na bumagsak sa mundong ito. Ang paglalakbay na ito ang paraan upang patunayan na ang lahat ng aming mga buhay ay hindi walang kabuluhan. Sa katiyakan ni Ghislaine, ang liwanag ay nagsimulang magningning ng malambot, na parabang sa wakas ay nakumbinsi. Palagi mo kaming binibigyan ng hindi natitinag na pananampalataya. Si Ghislaine ay mas malakas at mas mapagkakatiwalaan kaysa sa sinumang nakita niya. Ang lakas ay hindi lamang kakayahan. Ito ay isang hindi natitinag na paniniwala. Isang puso na hindi yayayanig kahit sa bagyo. At isang pakiramdam ng responsibilidad na mas mabigat at mas malalim kaysa sa sinumang iba. Ito ang mga puwersa na gumawa kay Ghislaine na mas malakas at mas mapagkakatiwalaan kaysa sa sinumang iba. Isang maningning na alon ang sumabog, at ang malalim na kadiliman ay agad na lumino. Ang maliit na liwanag ay nagsimulang kumalat ng mahina bilang ang figure ni Deneb. Nagtagol ng hininga si Ghislaine habang nakatingin sa kanya. Binati niya ito ng kanyang karaniwan na maliwanag na ngiti. Isang tahimik na ngiti ang kumalat sa mukha ni Ghislaine. Di nagtagal, ang paligid ay napuno ng isang nakakasilaw na puting liwanag, napakatingkad na imposible na buksan ang kanyang mga mata. Ang porma ni Deneb ay dahan-daw natunaw sa liwanag, at hindi mabilang na mga gininto ang letra ang nagsimulang yukit sa purong puti na espasyo. Ito ay luma na record ng isang tao. Isang panahon kung kailan ang mundo ay nababalutan ng kadiliman. Ang kwento ng mga bayani na lumaban laban sa kadiliman na iyon. Ito ay isang kwento na alam ni Ghislaine, isang kwento na ibahagi niya. Sa sandaling iyon, ang mga eksena mula sa nakaraan ay dumating na bumabagsak na parang mga alon. Ang hininga ng walang katapusang labanan, ang mga sigaw ng mga kasama na sumasabog mula sa lahat ng panig, ang mga sandali kung kailan hinawakan nila ang kamay ng isa't isa at bumangon muli. Ang mundo ay nayanig sa ilalim ng mga kuko ng isang napakalaking halimaw, ang lakas ng loob upang lumaban hanggang sa huli sa harap ng kawalan ng pag-asa, ang mahika na liwanag ng bituin na bumubuhos mula sa langit sa gabi. Bawat alaala ay kumislap sa harap ng kanyang mga mata na parang isang dakilang salaysay. Ipinikit muli ni Ghislaine ang kanyang mga mata, iniisip ang kanyang mga matandang kaibigan. Ang boses ni Deneb ay nanatili sa kanyang mga tainga na parang ang hangin. Ghislaine, ang ating kwento, na naitala ni Astian, ay ngayon ay natapos na. Ngayon ang natitirang kwento, kumpletuhin mo ito, kami, na nakatali sa nakaraan. Upang maaari naming buksan ang susunod na pahina. Sumagot si Ghislaine sa isang napakababa, ngunit hindi natitinag na boses. Huwag kang mag-alala, hindi ka na kailangang masaktan pa. Hindi ka na kailangang mag-alala pa. Hindi mo na kailangang tiisin ito ng mag-isa pa. Aayusin ko ang lahat ngayon. Ang liwanag ay dahan-daw ang namatay. Sa lugar kung saan nawala ang lahat, tanging tahimik na kadiliman ang bumagsak muli. Dahan-daw ang binuksan ni Ghislaine ang kanyang mga mata. Pagkatapos, isa-isa, nakita niya ang mga mukha na parehong nostalgic at pamilyar. Ang mga boses ng mga tao na nananabik siyang makita ay niyakap siya lahat ng sabay-sabay. Young Master, Ghislaine, Your Highness, Panipi, My Lord, My Grand Master, My Grand Master, Kuya, wow, gising na ako. Ngumiti si Ghislaine ng malalim habang nakatingin sa mga mukha na iyon. Ito ay isang mahaba na paglalakbay. Ngayon na ang kanyang paglalakbay ay tapos na, sa wakas ay binuksan ni Ghislaine ang kanyang mga mata sa katotohanan. Ang paggising ni Erineth at ang tunay na alaala. Kinuyam ni Erineth ang kanyang ulo at lumubog sa lupa. Dugo ang pamatak-patak mula sa kanyang mga mata, ilong, at tainga, tumutulo sa kanyang baba. Bakit? Nakaramdam siya ng isang presyon, na parabang ang buong mundo ang dumidiin sa kanya.
Sa parehong oras, ang mga alaala na malabo na lumalabas sa loob ng ilang panahon ay ngayon ay sumirit na parang isang tidal wave, pumupuno sa kanyang isip. Ang mga alaala na orihinal niyang taglay ay unti-unting kumupas. Tulad ng panunood ng laro ng isang tao mula sa malayo, tulad ng isang mailap na panaginip. Ngunit alam ni Erineth, ito, din, ang buhay na nilisan niya. Ngunit ito ay ngayon ay isang kasinungalingan. Hindi ito ang buhay na tunay niyang nilisan. Ang mga alaala na, lumalabas ngayon ito ang buhay na tunay niyang nilisan, at ang dahilan kung bakit siya nag-ante sa loob ng 1,000 taon. Sheaf. Ang mga elf ay sumugod ng nagulat. Ang kanilang mga mukha ay nakaukit ng pag-aalala. Pagkatapos umalis sa Kingdom of Luthenia, ang kondisyon ni Erineth ay naging kakaiba. Madalas siyang nagdurusa sa pagdurugo ng ilong, nakaupo sa isang tulala, at minsan ay bumagsak ng walang maliwanag na dahilan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nawalan siya ng ganitong karaming dugo at nakaramdam ng ganitong kawalan. Ayos ka ba? Ang mga elf ay lumapit at suportahan siya. Tinabig ni Erineth ang mga kamay sa paligid niya. Nakatayo siya ng tamba, naglalakad pasulong. Bakit niya naalala lang ito ngayon? Kahit pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pananabik at pag-aantay. Ghislaine. Gumawa siya ng isa pang hakbang. Habang naglalakad siya, muli niyang nilisan ang mga alaala ng nakaraan. Si Ironil ay bumagsak mula sa after effects ng digmaan at pagkakasala. Tumigil siya sa pagkain at pag-inom, ginugol ang kanyang oras sa isang tulala. Sa huli, iniabot ni Ironil ang posisyon ng War Chief kay Erineth at bumalik sa yakap ng World Tree. Ang kapalaran ng mga elf ay ngayon ay nasa iyong mga kamay. Gawin mo ang gusto mo. Bilang isang miyembro ng Julian Mercenary Company, may karapatan ka na gawin iyon. Iyon ang kanyang huling salita, ngunit nawala na ang lahat ng motibasyon ni Erineth. Si Erineth ay isang miyembro ng Julian Mercenary Company, kaya't naniniwala siya na ang mga elf ay dapat magbayad ng presyo para sa pagtataksil sa Julian Mercenaries. Ngunit siya ay isang elf din. Hindi niya maaaring itulak ang kanyang sariling tao sa kanilang mga kamatayan. Kaya wala siyang ginawa, kahit na ang ibang tribo ay inatakihan ng mga tao, kahit na ang mga matatanda ay hinihimok siya na magkaroon ng mga kontrahakbang, nag-alaala lang siya tungkol sa nakaraan. Gayunpaman, habang ang kontinente ay bumagsak sa kaguluhan, maging siya, bilang war chief, ay naharap sa napakalaking presyon. Sinubukan pa ng mga matatanda, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng elf, na ibagsak ang kasalukuyang war chief at mag-install ng isang bago. Sa huli, umalis siya sa kagubatan, dala-dala ang tanging buto ng World Tree. Si Erineth, na umalis para sa isang liblib na lugar na hindi alam sa mga tao, muling itinanam ang World Tree doon at gumawa ng isang barrier. Pagkatapos, natulog siya ng payapa sa yakap ng World Tree, nag-aantay sa loob ng 1,000 taon na darating. Gayunpaman, hindi siya nagpahinga ng payapa sa loob ng 1,000 taon. Sa huli, ang mga tao ay naglunsad ng isang buong scale na pag-atake sa mga elf at dwarf. Ang mga natatalo na mga elf at dwarf ay kinuha bilang mga bihag. Ito ay parusa para sa dalawang lahi na nagkanulo sa warrior at sa saintess. Biniyayaan ng mga tao ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsigaw nito. Ang pagkabigo na pigilan ng sumpa ng adversary ang mismong parusa na ipinagkaloob sa kanila ng mga diyosa. Ang mga elf at dwarf, na nagbahagi ng isang mahaba na kasaysayan ng magkasama, ay naging mga alipin sa mga tao. Isang maliit na bilang ng mga elf ang nakatakas at dumating kay Erineth. Hindi sila maaaring baliwalain ni Erineth. Dinala niya ang mga buto ng World Tree sa sarili niya at muling itinanim ang mga ito. Iniwan ang orihinal na puno na nalanta at nawala, hindi makakapagtanggol sa mga elf. Tinatanggap niya sila, at ang mga elf na ngayon ay sumusunod sa kanya ay ang kanilang mga inapo. Nakatayo ng tamba si Erineth at bumulong. Hindi namin kailanman tinapos ito ng tunay. Nawala niya ang huling apostle. Ngunit sa panahong iyon, walang pakialam si Erineth sa kanya. Ang sitwasyon ay hindi may larawan. Ipinapalagay lang niya na ang iba ay susubaybayan. Siya at tatapusin siya. Gayunpaman, pagkatapos ng mahaba na panahon, natutunan niya na ang Salvation Church ay nakaligtas at patuloy na umiiral. Ito ay isang pagkakataon na pagtuklas ng isang elf na nag-oobserba sa labas ng mundo. Kahit na si Erineth ay walang interes sa mga bagay sa mundo,
Hindi niya maaaring balewalain ang mga aktibidad ng Salvation Church, ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Ginugol niya ng matagal ang oras sa pagsubaybay at paglaban sa mga labi ng Salvation Church. Ngunit kailangan niyang magtiis sa loob ng 1,000 taon, kaya ang tanging magagawa niya ay gumising ng paminsan-minsan, magbigay ng mga utos, at pagkatapos ay mahulog muli sa pagtulog. At sa ika-1,000 araw, sa wakas ay nakatakas siya sa yakap ng World Tree at humakbang patungo sa isang tao na nag-aantay sa kanya. Ghislaine. Nilisan niya ang kanyang buhay na nakakalimutan siya. Maaari lang siyang hulaan kung bakit niya ngayon lang naalala si Ghislaine. Dapat ay dahil ito kay Ghislaine na gumamit ng kapangyarihan ni Deneb upang baguhin ang nakaraan. Ngunit wala itong problema. Ang alaala na ito ay sa akin. Ito ang kanyang tunay na buhay, ang dahilan kung bakit siya nag-ante sa loob ng 1,000 taon upang sa wakas ay dumating sa panahong ito. Bago niya nalaman ito, ang kanyang katawan ay naging kasinggan ng hangin. At kasing bilis ng liwanag gumalaw siya patungo sa Kingdom of Lutania. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.